Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Yo! Gusto nila mag-red notice. Gusto nila mag-unlock. Yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Ayun na nga ho mga kababayan, inisa-isa ho nitong si VP Sara ang mga patutsada sa kanya ng DOJ, PNP, AFP, lahat ho ng ahensya ng pamahalaan. Dito sa interview niya na ito mga kababayan, talagang sinalansan niya ho ng maayos. Itong si Remulla, itong si Marbil, itong si Browner, sasagutin ho ni VP Sara lahat ng katanungan ng mga media dito sa video na to. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Wala pa hong 3 segundo, no? Napakabilis lang kung pindutin ang subscribe button dyan sa baba. Ayan na ho mga kababayan. 1, 2, 3. Di ba? Napakabilis lang. Wala pang 3 segundo. Napakadaling pindutin ng subscribe button dyan sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Ito, ebidensya ho tayo dito. No? Ayaw ho natin yung mga kasinungalingan ng PNP. Dito ho nyo makikita kung anong ginawa ng PNP personnel na muntik ng kinasugat o kinasakit nitong si BP Sara. Ito mga kababayan, sino nga ba ang dapat sampahan ng kaso? Nasa likod ng pinto ng van, itong si BP Sara, tapos sasara nyo na lang ng gano'n. Ito mga kababayan, para may ebidensya. Kita nyo, ayan si BP Sara ho yan. Nandyan pa ho siya. Nandyan pa siya, tingnan nyo naman. Teka, nauntog si ate girl, nauntog yung naka-blondine. Ano ba yan? Sa PNP, wag kasi kayo mga sinungaling. Meron tayong dyan, ebidensya. Inuntog nyo pa si ate girl. Sinong nag-untog? Ayan mga kababayan, makikita nyo dyan sa Gedli. Yung puliso na yan, yung nagtulak. Ayan yung nagtulak. Ngayon kukunin niya ho yung Halimbawa ho, si VP yung nasa gilid ng pinto ng van na yan, ano ho kayang mangyayari dito kay VP? Di ba? Imbis na si VP ang magsampa ng kaso dahil nakapanakit ng mga pulis na to, sila pa ho ang merong lakas ng loob na sampahan ng kaso itong si VP Sara. Dito sa video na to, malalaman nyo ho kung anong sagot nitong si Vice President Sara Duterte. At ito ho mga kababayan, ang mga banat nitong si Senator Jinggoy Estrada, kaugnay sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na dapat magpapulburon test na itong si Marcos Jr. Alam mo, Senator Jinggoy Estrada, kung ayaw mo makisa sa panawagan namin na to, wag mo kaming pigilan. Okay lang ba sa'yo ang presidente natin, bangag? Kung okay lang sa'yo, manahimik ka na lang, sir. Wag mo kayong gigit na sa usapin na to. Naku. Nananahimik pa naman yung pangalan nyo ngayong mga panahon na to. Madami pa naman bumilib sa inyo nung nagpunta sa Senado itong si Tatay Dig. At huwag yung isipin, yung mga nangyayaring pagkilos na yan, dyan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kagagawa ng mga Duterte. Hindi ho, kahit hindi Duterte, ang frontrunner dito sa mga issue na to, o ang vice presidente, gagawin pa rin ho namin to. Dahil questionable ang mga ginagawang desisyon ng administrasyon na to. Ayuda, flood control, ano pa, mga pondong jamming nila. Ito, banat nitong si Jinggoy Estrada. Tigilan na natin yan. It's just cause divisiveness among our countrymen. Tama na yung EDSA 1. Tama na yung EDSA 2. Tama na. Tama na. Pahinga ka na, sir. Relax ka lang. Kung gusto ng sambayan ng Pilipino, huwag niyo kong pigilan. Huwag niyo kaming diktahan kung ano gagawin namin. Ibig sabihin, kahit na sandamak na korupsyon na nangyayari, mananahimik na lang kami, ganun-ganun na lang ho ba? Ano ang gagawin namin? Hihintayin namin yung 2028? Tigang na ho ang pamahalaan. Hindi pa ho tapos ang taon, wala na hong pondo. Alam nyo mga kababayan, kung meron pa hong 2 bagyo na darating, wala na, dapa na ho talaga Pilipinas. Ito na ho, pakinggan na ho natin ang mga punto de vista. Naku po, kung ako dito kay Marbil, dito kay Bronner, at dito kay, ang pangalan itong isang to? Itong si Remulla, makinig kayo dito sa mga banat na to, itong si Vice President Sara Duterte. Ika nga ho ng mga matatanda, napuno na ang salop. Ayun na nga mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si VP Sara. Ibang klase ho talaga mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Siya na ho nasaktan, siya na ho yung muntik ng maipit doon sa van, siya pa ho kinasuhan. Anak ng to. Ito, pakinggan ho natin itong ating Vice President Sara Duterte. Game. Ng mga
issue at mga tanong. Okay? Okay. Ang taas kasi nung hagdanan. Okay, sige. So, We have our first question from Marisol Abdulrahman of GMA7. yes, GMA 7. Magandang hapon kasi I only have one question and Opo. five follow-up. Di ba? Kasi tatlo lang daw pwede lang. Ma'am, have you received already the subpoena was served yesterday by the NBI? Yes, natanggap namin yung subpoena ng NBI and nilagay nila doon na they are investigating grave assault Yes. and violations under violations under the anti-terrorism law. What's the Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa and prioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umattend doon, umattend ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And yun din talaga ang promise ko sa kanila, simula pa nung mag-umpisa lahat ng mga investigasyon, nasasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag sa mga hearings. But what's your reaction, ma'am, to these cases pa having possible pati yung anti-terror? At saka, idagdag ko na rin yung pinal po ng PNP just today po against you, against your group commander, and some more John Does and Jane Does po. Dahil sa nangyari po ng transfer from DNMC to St. Luke's po, ma'am. Yes, oo. Well, on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na covered noong complaints. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Terres. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Yo! Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw Hello to si BP. overseas. Gusto nila mag-unlock anti-money laundering violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Terres playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril o kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon.
Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Nako po. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-unblock, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. Sa ordinaryo kasing kaso, hindi ho pwede lahat gawin yun. No? Mahaba-habang proseso kung gagawin yung mga bagay na nabanggit nitong si VP Sara. Pero pagka yun ang isinampa sa kanya, lahat ho ng gustong gawin ng administrasyon na to sa mga asset niya, sa mga galaw niya, pwede hong gawin ng administration nitong si Marcos Jr. Ibang klase, napakawalang yao. Ngayon, di ho natin malaman kung ano mangyayari dito sa usapin na to. Pero ang sigurado ho dito, hindi ho yan pahihintulutan ng ating mga kasama. Hindi ho yan pahihintulutan ng mga taga-suporta nitong si VP Sara at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho mangyayari yan. Sabi na ho nitong si Senator Bato de la Rosa na kung sakaling may mangyari dito kay VP Sara, maghahalo ang balat sa tinalupan. So, ibig sabihin, mabalik pa rin tayo doon that this is clearly oppression and harassment. Correct. For remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Naku. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang. Yung mga media, mga siraulo yung nasa mainstream media eh. Yung kinuha lang nila, yung sinabi ni VP Sara na kung saan pwede nilang gamitin para birahin siya. Pero hindi ho nila kinuha yung buong konteksto ng sinasabi niya na kung sakaling may mangyari sa akin, yung 3 tao na to, paplakda sigurado. Kung wala naman mangyari sa kanya, huwag kayong masyadong kabahan. Masyado kasi mga praning to mga kakapulburon kasi ho nila yan eh. Balik doon. Walang illegal doon. Correct. Sinabi nila kahapon kung sino ba nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Naku po, naku. Why for? Yan na nga ba sinasabi natin? Pinapalakas nyo yung security nitong si Marcos Jr. Ano ba gagawin nyo dito kay VP Sara? Napaghahalata kayo, kaya yung mga tinitimbre dito kay VP, naniniwala ho tayong may basihan na meron ho talagang banta sa buhay ng ating pinakamamahal na Vice Presidente. We need double the security. Naku. Diba? Mga praning. Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI sa Pina, nagpatanong kagad ako sa Negros. Kasi it's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sabi sa akin kung ano nangyari sa Negros. At sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. Galing ni VP, no? Bilis ho niya mag-isip, no? Alam na ho niya kung anong pinaplano. Lagi ho siyang one step ahead dito sa mga bag. Yung sa PNP po, kasi Direct Assault, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw relieve ng AFP para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are Nakita nyo ho, muntik na naipit doon sa video natin. Yon, hindi nagsisinungaling.
Pero yung mga PNP na nagsampa ng kaso kay VP, nakita nyo ho yung video. Pinlay natin, di ba? Sino muntik na naipit? Yung pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Ngayon siya pa ho sinampan ng kaso. Filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Naku, yari kayo dyan. Huh. Okay, next question po. Ms. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your of Attorney Lopez? And do you have any information when she will be transferred to the house detention? Ma'am, wala po ako update sa status ni Yusek Zulaida Lopez and Miss Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, nung pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin na nag-endorse, yung nagbabantay tapos in-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Miss Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng malay and nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito, hindi ko alam kung anong ginagawa. So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang i-arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another question po, just very quick. Do you see yourself patching things up with BBM in the future? Do you see that happening at all? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. Yo! I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President Personnel, and even sa aking family. So, gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Kaya gusto ho niya tanggalin si VP tapos pipili ng Vice Presidente. Siyempre, ang lulong na vice, alangan namang piliin itong si Marcos Jr., itong si Jesus Escudero. Pipiliin niya, siyempre, itong si Tambaluslos. Gusto ho niya maging ganun na lang ho. Nanakawin na lang ho yung pwesto para lang makalukluk siya, tatanggalin itong si VP. Ganun na lang ho. Nakaman to ko, ibang klase ho talaga itong si Tambi, oo. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Okay, next from Mira Salvantera sa RMN News, Manila. Good afternoon, ma'am. Any reaction na po, ma'am, sa inyo sa mga
pambabatikos or mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District 2 Representative Manix Dalibe po alaman sa inyo tungkol nga dito sa mga nangyayari ngayon. Seryoso, Manix Well, Dilipe. hindi ko siya kilala, ma'am. So, huwag na tayo yung mag-comment sa sino ba yung anong pangalan ng ma'am? Manix Dalibe po, Congressman Manix Dalibe po. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam kung anong sinabi niya, sir. At hindi ko po siya kilala. Next, Sir Marco Polo, Brigada News of Zamboanga. Oy, Manix Dilipe. Manix, isa lang ibig sabihin nun. Huwag kang mag-coops. Wala kang karapatang mag-coops. Ang iingay ko kasi ng Manix Dilipe na yan. Sa bagay, lahat naman ho nang nakapaligid sa dito kay Tambalusos, payang si Jut Asidre, lahat ho sila. Pagdating kay VP Sara, ang iingay ho ng mga yan. Tuloy. Good afternoon, Ma'am Sara. Maliban po doon sa lumalapas na plano ng higher house o House of Representatives para na-impeach ka, ma'am, ano po masasabi niyo doon? Well, they can always try na mag-impeachment. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at kakulangan ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan nila ako. And then we can try. And then we can see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Okay, thank you for the answer, ma'am. And my last part sa local front ng Zamboanga City at Zamboanga Peninsula. Sa tingin ho natin, hindi yan papahintulutan ng sambayan ng Pilipino. Huwag ho kayong mag-alala, VP, kung maabot man dun sa punto na yun, magugulo ho ang buong Pilipinas pagka pina-impeach nila itong si VP Sara. Yun ang sigurado. Hayaan nyo na lang magtrabaho ang hali para tapusin nyo. Ikaw, Marcos Jr., tapusin mo termino mo. Si VP, tatapusin niya pagka-busy niya. O pagkarating ng 2028, halal tayo ng bago. Di ba? Maglagay na naman tayo ng bangag. Maglagay na naman tayo ng mga siraulo dyan sa Malacanang. Maliban po sa matulong na binigay niyo po tulad ng ayuda sa medical and other, ano po yung mga future na nakalaan po para sa Zamboanga Peninsula, lalo na po dito sa Zamboanga City? Apo, yes sir, thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So, we're not hopeful. Kung meron pang budget, and then kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, doon meron kami 40,000 beneficiaries a year. Siguro, we reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman po pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsasweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong gagawin kasi wala kami projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siyang bayaran ng sweldo? Wala naman siyang project. Walang gagawin ng babaeng yan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? Correct. So yes, dapat kayo magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin. Pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. Theodore Arquiza. Yes, good afternoon po. Good afternoon po, Vice President. I am Theodore Arquiza from IFN News of Zamboanga. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, sinasabi niyo harassment, yung ino-oppress kayo, and yet,
nandito ka sa Zamboanga City, binisita mo yung basilan. Oo. Saan po kayo humuhugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy po kayo lumalaban? Yeah. By the way, yung pagsasalita ni VP kanina, naka-live ho yun sa GMA News. Tinake down ho dahil yung mga tao nagkakagulo. Talagang nagsisigawan para dito kay VP Sara. Ngayon ho, ang ginawa ho ng GMA News, tinake down ho nila yung live na yon. Na kung saan makikitang nagsasalita itong si VP Sara. Yes, before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Becky Maco is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Becky. Sabi ko, ikaw politiko ka rin eh. Ang dami mo din pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng isang araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog para nare-refresh yung pag-iisip. So, kung hindi mo ako pakainin, say for 12 hours, dapat mo ako pakainin on the 13th hour, otherwise, mainit na yung tulog. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala na yan. Kaparte yan ng buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case na final against you. Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011, sa Sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong disbarment. Nabasa ko lang ito sa mga, sa mga group chat. So, hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos, isang disbarment case sa revenge from the grave. No? So, yun. 3 yung... And may recent ata. but let me clarify kasi yung 2, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabasa ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binasa ko sa announcement ng Supreme Court, and then yung isa, binasa ko sa announcement ni Larry Gadon. Tama, thank you. Thank you, sir. One last follow-up from GMA7. Grabe naman po si Mark. Minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Yes, ma'am. Ma'am, para sa question on this, ma'am. So what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay itong 3, tapos meron parang pending na magpa-file pa po ng disbarment case against you pa rin po, VP? Oo. Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na. Sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mudao, ano ba? So, babalatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Anak na siya. Yesterday, yesterday you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, now PSC, sa inyong BPSPG. But now that they are totally, taking over and replacing all the security sa PSPG ng PNP, how do you feel about it, VP? I get to hold comment dyan, ma. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila.
Advice ko dito sa mga tao na ito, mabok muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat para hindi kayo nahuhuli na magsisinungaling. Sa katulad, Sarah Gulabi of FBPC. Pag gumaganyan ba ako na aapektuhan yung sound? Ako. Good afternoon, VP. Since natanong na po yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. I-report mo lang po ba ito officially, ngunit nasabi niyong hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Sekretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat ng tamang tao. Pag yung tao na tama mag-isip, yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabi, wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. RG Go, Daily Zamboanga Times. Last question po. Yes, VP, magandang hapon po. RG from Daily Zamboanga Times. I would just want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsira din po. No? So dito, ang satellite office na hindi nagsiservisyo sa Zamboanga lang, pati sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. How will you, anong assurance mo po na tuloy-tuloy yung servisyo with what is happening now? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Halata-halata naman, ma'am. Oo. Huwag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Huwag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali? Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At Kapit lang hindi maganda yung dating. Ginugurgur ho yung signal nitong si Vice President Sara Duterte, pero hindi ho nawawala yan. Dire-diretso pa rin ho yan, mga kababayan. Dire-diretso pa rin ho yung live na yan, kaso ginugurgur lang ho talaga yung live na to ni VP Sara. No? Western Mindanao kasi papunta kaming there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So masaya ako dahil nagawa namin yun in person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta na, malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Ma'am, very last question from relayed by the OVP Media po. Baka may sagot po kayo sa sagot ni VA Secretary Q. Laurel po sa 20 pesos bigas na remarks niyo po kay BBM versus BBM po.
Ano ba sinabi niya? Pwede, saan ang sinabi ni... This is relayed by the OBP Media po. Yung baka may sagot daw po tayo regarding sa sagot ni PA Sec 2 Laurel tungkol sa 20 pesos bigas remarks niyo po versus BBM. O, anong sinabi niya? Hindi ko alam. Sorry Hindi ko alam kasi ano sinabi ni... Wala. Sorry, Dirina. Ma'am, Ito no. Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon at ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. Nahiya naman ako. Hindi naman ako Yung mga media kasi sa Zamboanga, parang alam natin kung kanino sila. Nahiya naman ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you, Secretary Laurel, for saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, ang sagot ko doon ay, huwag siya yung sumagot. Hindi naman siya si President Marcos. Diba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, uy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? So, bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Bongbong Marcos? Yun lang. Diba? Tsaka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni Secretary Laurel? Si Secretary Laurel ba yung nagsabi nun? Di naman di ba? Diba? Naalala niyo ba yun? Nakita niyo ba yung video na yun? Nakakapaya pa, diba? Oo. Di ba siya yung nagsabi? May evidence ba tayo na si Bongbong Marcos nagsabi nun? Well, si President Marcos ang nagsabi nun? No, may evidence tayo. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Hindi. And thank you for recognizing my intelligence. Alright. ma'am, pwede totoong last. Yes. Hoy, hindi okay lang kasi minsan lang naman kami. May parang ngayon lang tayo nagsama, diba? Ngayong taon na ito, ngayon lang. Yung gusto nila magbigay ng comment doon sa ako ni Ninoy kasi na-mention po siya. Ayun na nga mga kababayan, usapang Ninoy na to, yung sinabi ni VP na kung si Ninoy hindi gumante, ay hindi nakagante o walang nagawa nung nagurgur siya, hindi si Inday Sara hindi si Noy Aquino. Ayun na nga, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.